Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Naku, may problema si Alice. Ang lupit pala. Hindi ito ang unang beses na na-target ni Alice si Gerald. Mukhang talagang may biyaya na magaganap. Ang mga roommate ni Gerald ay tuwang-tuwa sa oras na ito. Napakamot ng ulo si Harper at sinabi, bukod pa kay Noemi, hinabol din ni Hailey at ng iba pang mga babae si Alice kanina. Kung ganon, anong dapat nating gawin ngayon, Gerald? Tanong ni Benjamin habang nakatingin kay Gerald. Dahil si Naomi ang tumawag sa kanya, natural na kailangang pumunta doon ni Gerald. Bukod pa dito, lahat ng ito ay nangyayari sa Emperor Karaoke Bar at ito ay kanyang sariling pag-aari. Well, tara na at alamin natin kung anong nangyari. Sabay naman tayong pumunta dito kanina. Walang pakialam si Gerald kay Alice pero wala siyang magawa sa oras na ito. Ang grupo ng mga binata ay kumaway ng 2 taxi bago sila dumiretso sa Emperor Karaoke Bar. Sa oras na ito, sa isang private room, maraming mga bot ng red wine ang basag sa lupa sa harap ni Alice. Bukod pa dito, agresibo ring ibinuhos ni Alice ang red wine sa kanyang bibig. Bakit? Bakit ganitong uri ng tao si Quinton? Naisip ko na siya ay isang gentleman na kagagaling lamang sa ibang bansa. Palagi siyang kalmado at napakahusay niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Akala ko palagi siyang magiging mabuti at tapat sa akin. Pero bakit? Bakit niya gagawin ang kalokohan na iyon? Glug? Glug? Tinaas ni Alice ang kanyang ulo bago siya uminom ng kaunting red wine at bigla niyang binasag sa lapag ang bote ng red wine. Alice, tigilan mo na ang pagbabasag ng mga bote. In-order mo ang lahat ng pinakamahal na red wine. Wala kaming sapat na pera para mabayaran ang lahat ng ito. Mabilis na inilipat nila Naomi, Hailey at Jesslyn ang lahat ng natitirang hindi nabuksan na bot ng red wine mula kay Alice. Ang kaganapan ngayon ay nag-iwan ng malaking epekto kay Alice at dahil na-broadcast ito sa publiko, pakiramdam ni Alice talagang napahiya siya at hindi na niya ito matiis. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niya na pumunta sa Emperor Karaoke Bar upang lasingin ang kanyang sarili. Nahulog ang puso niya kay Quinton at gusto niyang kalimutan siya dito. Iyon din ang dahilan kung bakit nagpasya siyang mag-order ng pinakamahal na kahon ng red wine ng sabay-sabay. Matapos ang ilang paghigop ng red wine, bigla niyang babasagin na lamang ang bote ng alak. Hahaha! Ang lugar na ito ay pagmamay-ari ng boyfriend kong si Quinton. Hanggat sinasabi ng boyfriend ko, pababayaan lang kami ng boss ng Emperor Karaoke Bar. Kaya ano naman kung masira ko ang ilang bote ng alak? Sino ang nagsasabi na hindi ko pwedeng gawin ito? Talagang hindi makapaniwala si Alice na ang kanyang unang boyfriend ay magiging isang loko-loko. Hindi siya makapaniwala. Sa makatuwid, gusto talaga niyang maglasing at kalimutan ang lahat ng nangyari ngayon. Naomi, sa palagay mo dapat ba nating tawagan si Quinton ngayon? Ang mga red wine na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $3,000 sa isang bot. Nasira na ni Alice ang 4 na bote at wala kaming sapat na pera para mabayaran ang lahat ng mga bote at damages na ito. O, tawagan ang boyfriend ko para makita mo kung gaano siya kagaling. Pabirong sumigaw si Alice. Sa oras na ito, ang pintuan ng private room ay itinulak at mabilis na naglakad sina Gerald at Harper papunta sa loob. Medyo nagulat si Gerald nang makita ang gulo sa sahig. Para bang talagang nabaliw na ang babaeng ito nang siya ay magalit. Gerald, nandito ka na. Nagmamadaling lumapit si Naomi kay Gerald. Nag-aalala talaga siya at hindi niya alam ang gagawin niya. Hahaha. Pumunta ka ba rito para asarin at pagtawanan ako? Bago pa man makapagsalita si Gerald, si Alice na nakaupo sa sofa ay tinitigan siya ng masama at tinanong siya nito. Malamang siguro nandito ka para pagtawanan ako. Gerald, alam kong galit ka sa akin sa patuloy na pag-target at pang-aapi sa iyo. Ngayon na nasa ganitong sitwasyong ako, siguro ikaw na ang pinakamasayang tao sa mundo, tama ba? Alice, talagang hindi mo naunawaan si Gerald. Ako ang tumawag sa kanya. Sinabi ko sa kanya na may nangyari sa'yo at may problema ka, at agad siyang sumugod dito. Nagmamadaling paliwanag ni Naomi. Oo, nagmamadali siyang pumunta dito dahil gusto niya akong asarin. Gustong-gusto nang umalis ni Gerald at kung wala lang si Naomi, umalis na sana siya nang walang pag-aatubili. Sa oras na ito, biglang may nagtulak pagbukas ng pinto. Narinig ng isa sa mga security guard ang kaguluhan at agad siyang pumasok sa kwarto. Anong nangyayari dito?
Tanong ng security guard habang nakatingin sa kanila na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagkataon na ang security guard na ito ay ang eksaktong security guard na nakasalubong nila noong nakaraang insidente. Namukhaan ni Alice na siya ang parehong security guard at sinabi niya, "Sino ka para tanungin yon sa akin? Umalis ka dito. Gusto kong tawagin mo ang boss mo dito ngayon." Si Alice ay totoong parang isang baliw na sa oras na ito. "Hahaha. Gusto mo bang tawagan ko ang boss ko na pumunta dito?" Tanong ng security guard habang nakatingin sa mga basag na bote ng alak sa lapag. Pagkatapos nito, ngumisi siya bago niya sinabi, "Sige nga, siguro isang magandang ideya para sa akin na tawagan ang boss ko. Sa bagay, nagdudulot ka ng maraming pinsala sa aming private room. Hindi masyadong maraming mga tao na talagang naglalakas loob na kumilos ng ganito dito." Hindi mapigilan ng security guard na pakiramdam na ang grupo na ito ay sadyang gumagawa ng gulo. "Mas mabuti pang tawagan mo ang boss mo ngayon, baka mawala ka rin sa trabaho kung hindi mo ito gagawin. Alam mo ba kung sino ang dalaga na ito? Siya ang girlfriend ni Quinton Ziegler. Ang pamilya Ziegler ay nagmamay-ari ng Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. May kailangan pa ba akong ipaliwanag sa iyo?" Natakot si Jaislyn na magbayad sila para sa mga damages at boat ng red wine. Sa makatuwid, mabilis niyang binanggit si Quinton nang hindi man lamang isinasaalang-alang ang damdamin ni Alice. Hindi inaasahan ang malamig na ekspresyon sa mukha ng security guard at sinabi niya, "Oh, kilala ko ang pamilyang Ziegler at alam ko na nakakuha sila ng mga karapatang patakbuhin ang Grand Marshal Restaurant, ngunit ano ang kinalaman nito sa akin? Talaga bang naiisip mo na pwede kang pumunta sa Emperor Karaoke Bar at magdulot ng gulo dahil lamang kaibigan ka ng pamilyang Ziegler? Wala sila kumpara kay Brother Flynn." Talagang hindi inaasahan ni Jaislyn na ang security guard ay nanlalaban pa nang sabihin niya ang pangalan ni Quinton. Si Quinton ang tumawag kay Flynn, nang hingi siya ng tawad para sa amin at hinayaan niya kaming makaalis noong huling pagkakataon. "Naalala ko na nandito ka rin sa gabing iyon." Biglang naramdaman ni Jaislyn na parang may mali. "Ano? Miss, sa palagay ko nagkamali ka. Sinabi mo na ang pamilyang Ziegler ay tumawag sa amin? Kahit na tumawag talaga sila, sa palagay mo isang maliit na langgam na tulad nila ay mapapasunod si Brother Flynn?" Dahil sa sinabi ni Jaislyn, sa wakas ay naalala ng security guard na ito ay ang parehong grupo ng mga tao na sumira sa tangke ng Arowana Fish noon. Sa oras na ito, medyo kumalma na ang tono ng pananalita ng guard. Matapos makinig sa usapan na ito, sa wakas ay huminahon ng kaunti si Alice. Ang kahulugan sa likod ng mga salita ng security guard ay hindi maikakaila. Ang pamilyang Ziegler ay wala kwenta sa kanya. Kaya bakit sila papansinin ni Flynn? Kahit na ang pamilyang Ziegler ay malakas, malinaw na hindi nila matatalo si Flynn. Paano nila mapapaluhod sa kanilang paanan si Flynn? "Mga ganda, sa palagay ko nagkamali kayo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang dahilan kung bakit nagpasya si Brother Flynn na palayain kayong lahat noong kailan ay dahil nakatanggap siya ng isang tawag sa phone mula sa aming misteryosong boss. Wala itong kinalaman sa pamilya Ziegler, hahaha." "Mr. Yan boss?" Tanong ni Alice at huminga siya ng malalim. Tila parang nagkamali talaga si Alice. Pumayag pa nga siyang maging girlfriend ni Quinton dahil naantig siya at labis siyang natuwa sa ginawa ni Quinton para sa kanya. Hindi? Paano ito nagkatotoo? Agad na inilabas ni Alice ang kanyang cellphone bago siya tumawag kay Quinton. Kailangan niyang maghintay ng mahabang oras bago tuluyang sagutin ni Quinton ang phone. Napakaingay at tila ba may isang malaking kaguluhan pa sa kabilang linya. "Alice, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Sana patawarin mo ako. Quinton, may gusto akong itanong sayo. Hindi mo ba hiniling sa tatay mo na tawagan si Mer Lexington parang manghingi ng tawad sa nangyaring insidente sa Emperor Karaoke Bar? Hiniling mo ba sa tatay mo na yumuko at humingi ng tawad para sa amin noong gabing iyon?" Manhid na tinanong ni Alice si Quinton sa kanyang cellphone. "Ha? Mer Lexington? Yumuko siya at humingi ng tawad sa'yo? Paano ito mangyayari? Si Mer Lexington ay isang matalik na kaibigan ni Merlyle. Paano siya?" "Naiintindihan ko na ngayon." Binaba agad ni Alice ang phone. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay talagang sobra-sobra na. Noong una, naniniwala si Alice na si Quinton ang tumulong sa kanila. Hindi tinanong ni Alice si Quinton tungkol sa bagay na ito ng detalyado dahil ayaw niyang maramdaman ni Quinton na pumayag siyang maging girlfriend niya bilang pasasalamat sa kanya para sa kanyang tulong.
Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi si Quinton ang naglutas ng bagay na ito. Kaya, sino kaya iyon? Sa oras na ito, ang security guard ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang headset. May isang nagulat na ekspresyon sa mukha niya habang sumasagot siya ng 3 magalang na, opo. Namutla agad ang mukha niya. Pagkatapos, ang security guard ay agad na yumuko bago siya lumuhod at sinabi, mahal na mga kababaihan, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Nagkamali ako. Ang iyong pagkonsumo dito ngayong gabi ay libre na lahat. Ikaw, pwede ka nang umalis ngayon. Nang masabi iyon, nanatiling nakayuko ang security guard at hindi naglakas loob na ituwid ang likod niya. Ay! Si Alice at ang ibang mga dalaga ay napahinto. Ang eksenang ito ay eksaktong kapareho na tulad ng dati. Bukod pa na si Flynn ay hindi pa nagpakita dito ngayon. Sino ang tumawag para humingi ng tulong para sa kanila? Sino ang may ganitong uri ng kapangyarihan? Labis ding nagulat si Naomi. Sa tingin ko dapat bumalik muna tayo sa campus. Pag-usapan namin ang bagay na ito kapag nakabalik na kami sa dormitoryo. Pagkatapos ay tumingin si Naomi kay Alice na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang muka. Ma'am, bumalik muna tayo. Labis na naguluhan si Alice. Ano ba ang naging problema? Sino ang tumulong sa kanilang lahat? Handa ang lahat na umalis sa karaoke bar sa oras na ito. Nasaan si Gerald? Gusto ni Naomi na hanapin si Gerald, ngunit napagtanto niya na wala kahit saan si Gerald. Oo nga. Asa na si Gerald? Buisit naman. Nakatayo lang siya sa likuran ko kanina. Hula ko na tumakas siya ulit dahil natakot siya na kailangan niyang maglabas pera. Hindi ba ito katulad ng dati? Pagkakita na lang niya na may mali, dali-dali siyang lumabas ng mabilis para umalis at pumunta sa banyo. Naglakas loob lamang siya na bumalik pagkatapos naming malutas ang problema. Naiinis na sinabi ni Jesslyn. Hindi ganoong klaseng tao si Gerald. Ipinagtanggol ni Naomi si Gerald bago siya nagpatuloy sa paghanap sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Gerald ang pinto at pumasok siya sa loob. Kasabay nito, inilalagay niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Okay na ba ang lahat? Kung ang lahat ay naayos na, umalis na tayo. Tumawag ako ng 3 taxi at naghihintay na sila sa labas. Mahinang nagsalita si Gerald sa grupo nila. Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Nagulat ang lahat ng nasa loob ng private room, lalo na si Alice. Ramdam na ramdam niya ang pintig ng kanyang puso na hindi niya mapigilan. Tumawag na si Gerald ng 3 taxi para sa kanila. Ipinahiwatig nito na alam na niya na magiging maayos ang lahat. Ito ang kaparehong sitwasyon sa huling pagkakataon na lihim na tumakas si Gerald sa panahon ng kaguluhan. Nang siya ay bumalik, ang lahat ay nalutas na. Ito ba ay isang pagkakataon lamang? Maaaring ang taong tumawag para humingi ng tulong ay walang iba kundi si Gerald. Paano ito naging posible? Gerald, tumigil ka dyan. Sabihin mo sa amin ang totoo ngayon na. Hinabol kaagad ni Alice si Gerald. Sa oras na ito, mayroon ng 3 mga taxi na naghihintay para sa kanila sa labas ng karaoke bar. Tumakbo si Alice papunta kay Gerald habang humihingi siya ng mga sagot. Ang totoo? Tanong ni Gerald. Labis na siyang nadismaya kay Alice, at alam niya na imposible para sa kanilang dalawa na maging magkaibigan sa puntong ito. Kaya, bakit siya kinukulit ni Alice? Tinatanong ko kung ikaw ang tumawag sa phone para manghingi ng tulong. Ikaw ba yun? Labis ang kaba ni Alice sa oras na ito. Ito ay sapagkat naramdaman niya na parang konektado ang lahat. Mula sa mamahaling $55,000 na Hermes bag hanggang sa eksklusibong imbitasyon sa Manor, inaanyayahan si Gerald na umupo kasama si Aiden at ang iba niyang kaibigan, at ang pag-ugali din ng security guard sa Emperor Karaoke Bar kanina lang. Tila umiikot ang lahat kay Gerald. Talaga bang nakuha ni Gerald ang lahat ng mga pabor na iyon dahil lamang sa nailigtas niya ang anak na babae ni Zack? Ano man ang dahilan, hindi ba magkakaroon ng oras kung kailan ang isang pabor ay ganap na mabayaran? Takot na takot si Alice. Natatakot siya na galit siya sa isa palang mayaman at makapangyarihan tao. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga kahihinatnan noon. Ikaw ba iyon? Nag-aalalang nagtanong si Alice. Kung inaasahan mong ako ang taong yon, edi ako yon. Kung inaasahan mong hindi ako yon, hindi ako yon. Hahaha.
Walang pakialam na sumagot si Gerald bago siya tumalikod at sumakay sa isa sa mga taxi. Samantala, si Jesselyn at ang ibang mga dalaga ay nagkataong narinig din ang pag-uusap bila Alice at Gerald, kaya lahat sila ay nabigla. Hala? Posible bang ang lahat ng ito ay dahil kay Gerald? Hindi ba siya ay isang mahirap lamang? Naluluha si Alice sa oras na ito dahil hindi niya alam kung ano pa ang isipin. Sa wakas, hinila ni Jesselyn, Naomi, at ng iba pang mga dalaga si Alice sa taxi. Alice, okay ka lang ba? Mabuting tao si Gerald. Kahit na mahirap siya ay isang napakahusay na tao pa rin. Huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Kinumbinsi ni Naomi si Alice. Hindi ako masyadong nag-iisip. Biglang itinaas ni Alice ang kanyang ulo habang nakatingin kay Naomi at Jesselyn. Naalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo ngayong araw? Sinabi ko sa'yo na 70% ng Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari ng isang batang boss. Sinabi ko pa sa'yo na ang binatang ito ay magpakumbaba at low-key lang, at kahit na sinubukan kong maghanap, wala ring impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Siyempre naalala ko. Sinabi mo na ang apelido ng binata ay Crawford. Tinawag siya ng lahat na Crawford. Crawford. Gulat na gulat si Jesselyn na tila may naisip siya sa puntong ito. Si Crawford na tinutukoy nila ay si Gerald Crawford kaya. Paano ito nangyari? Lahat ng mga dalaga, kasama si Jesselyn, ay biglang namutla. Kung si Gerald talaga si Crawford na pinag-uusapan ng lahat, maraming mga bagay ang mabibigyan ng kahulugan. Gayunpaman, kung totoo ito, nais ni Jesselyn na mamatay kaagad. Nais niyang tamaan ang ulo niya sa pader dahil napuno siya ng panghihinayang. Ang mga dalagang ay laging ganyan ang pag-iisip. Alice, sa palagay ko lahat kayo ay nag-iisip lang ng sobra. Kung si Gerald ay si Crawford na pinag-uusapan ng lahat, bakit siya nabubuhay sa tulong na natatanggap niya? Mabilis na sinigurado at pinakalma ni Naomi si Alice nang makita ang namumutla at takot na ekspresyon ng kanyang mukha. Oo nga. Tumango lamang si Alice, ngunit nakapagpasya na siya. Siya mismo ay mag-iimbestiga at titingnan ang bagay na ito dahil kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagbalik nila sa dormitoryo, ginugol ni Gerald ang buong gabi ng tahimik na binabasa ang mga tanong sa Test Subject 1. Pagsapit ng umaga kinabukasan, orihinal na binalak ni Gerald na pumunta sa venue para sa Test Subject 2. Sa oras na ito, bigla siyang nakatanggap ng isang text message mula sa kanyang kapatid na babae. Gerald, 3 araw na lang at matatapos na ang buwan. Nakita ko lang at napagtanto kong gumastos ka lang ng $55,000 mula sa $3 million sa Black Gold Card. Kung hindi mo gagastusin ang lahat ng pera sa katapusan ng buwan, ang $3 million ay mag-i-expire na. Nagulat si Gerald nang mapagtanto niyang katapusan na ng buwan. Mayroon siyang $3 milyong sa kanyang Black Gold Card, ngunit hindi na niya ginamit ang anumang pera sa card bukod sa $55 million na ginamit niya para makabili ng limited edition Hermes bag. Ayon sa kanyang kapatid na babae, kung hindi niya gagamitin ang pera, ang $3 million ay mawawalan ng bisa at masayang lamang. Hindi pwede, kailangan niyang gastusin ang buong $3 million. Labis na pagkabalisa ang naramdaman ni Gerald nang mapagtanto niyang malapit na ang deadline para sa $3 million. May ideya na si Gerald sa kung ano ang gusto niyang gastusin para sa pera na iyon. Gusto niyang bilhin ang isa sa kanyang mga paboritong bagay sa mundo. Isang sasakyan. Sa makatuwid, maaga namang bumangon si Gerald bago siya tumungo sa Mayberry Automobile City. Gumala siya at umikot ng matagal na panahon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo. May kaunting mga mamahaling kotse na nagkakahalaga ng higit sa $1.5 million. Bukod dito, ang karamihan sa mga mamahaling tindahan ng kotse ay walang nakahandang stock para sa mga mamahaling kotse. Magkano ang pinakamahal na kotse sa shop nyo? Mas makakabuti kung makukuha ko ang kotse sa katapusan ng buwan kasama na din ang lahat ng mga nakumpletong form at prosedures. Sa oras na ito, napunta si Gerald sa isang bumushop. Gayunpaman, sayang dahil ang nag-iisang pinakamahal na kotse sa bumushop na ito, na maaring maihatid at maibigay kay Gerald sa pagtatapos ng buwan, ay nagkakahalaga lamang ng $300,000 hanggang $400,000. Masyadong mura iyon. Kailangan niyang bumili ng hindi bababa sa 7 o 8 mga sasakyang na tulad nito para magamit ang pera sa kanyang Black Gold Card. Gayunpaman, bakit siya bibili ng maraming kotse para sa kanyang sarili? Bigla siyang napakamot sa kanyang ulo.
Sir, ito ang pinakamahal na luxurious car range sa aming shop. Kaya gusto kong isuggest na tingnan mo ang domestically produced BMO 3 series. Ang pinakamababang presyo para sa isang fully equipped na BMO 3 series ay halos $30,000. Ang sales girl sa BMO shop ay hindi man lang nag-abalang itago ang kanyang inis sa oras na ito. Hindi lang niya ito ipinakita sa pamagitan ng kanyang mga salita. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tao na nakabihis ng mura at kaswal na damit ay talagang naghahanap ng pinakamahal na kotse sa shop. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang isang pasaway ngayong umaga. Ang sales girl ay medyo nagalit. Kahit na inirekomenda niya kay Gerald ang pinakamurang kotse sa shop, malamang ay hindi niya ito kayang bayaran. $30,000. Masyadong mura. Hayaan mo na. Pupunta ako para tumingin sa ibang lugar. Bumuntong hininga si Gerald bago siya umalis sa shop na may pagkadismaya sa kanyang muka. Buisit ka? Baliw? Napatahimik ang sales girl habang nakatingin kay Gerald na naglalakad palayo sa BMO shop. Pagkatapos ay naglagay siya ng propesyonal na ngiti sa kanyang muka bago nita murahin si Gerald. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na siya ay itinuring bilang isang baliw. Gusto niya lang makahanap ng pinakamahal na magarbong kotse para maubos niya ang pera sa kanyang card. Sa kabutihang palad sa kanyang patuloy na pagtingin sa paligid, nakakita si Gerald ng isang Lamborghini shop. Ang Lamborghini ay itinuturing na isa sa mga nangungunang tatak ng mga sports car. Kahit ang pinakamurang Lamborghini sports car ay nagkakahalaga ng higit sa $1 million. Noong nakaraan, titingnan lamang ni Gerald ang lahat ng mga sports car na ito sa isang magazine, ngunit ngayon, makakaya niya nang bumili ng isang kotse para sa kanyang sarili. Naramdaman ni Gerald na parang nasa panaginip siya oras na ito. Mayroong isang sobrang luxurious na sports car na ginawa ng Lamborghini na nagngangalang Reventon. Ang pinakamahal at premium na bersyon ng Reventon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2,600,000. Ang maganda pa doon, ang Lamborghini shop ay merong nakahandang stock, at maaring mauwi agad ni Gerald ang kotse. Sa oras na ito, hindi pinansin ni Gerald ang kasuklam-suklam na mukha ng sales girl habang nakaupo siya sa loob ng kotse para maranasan kung ano ang pakiramdam. Mahal ko, iyon ang Reventon. Ang cool ng kots. Bakit hindi tayo umupo sa loob at maranasan kung ano ang pakiramdam sa loob nito? Sa oras na ito, isang batang mag-asawa na magkahawak ang kamay ang naglakad papasok sa shop ng Lamborghini. Ang mag-asawa ay suot na branded na damit, at kahit sino ay maaring sabihin na sila ay mayaman sa isang tingin lamang. Hindi ba sinabi mo na gusto mong pumunta at makita ang Gallardo? Masyadong mahal ang Reventon. Kahit na ang pinakamurang bersyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2 million. Kahit na makita ko o maranasan ang pakiramdam sa loob nito, hindi ko kayang bilhin ito. Sumulyap ang lalaki sa relosa at ngumiti siya na parang walang magawa. Okay lang kahit hindi natin bilhin ito. Gusto ko lamang maranasan kung ano ang pakiramdam na umupo sa Reventon. Ito ang pinaka-luxurious at mamahaling kotse na ginawa ng Lamborghini. Ang babae ay sumagot ng may malanding tono. Ang sales girl na itataboy na sana palayo si Gerald ay nakatuon na sa batang mag-asawa. Dahil nakasuot sila ng mga branded na damit na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, tiyak na sila ay nagmula sa isang mataas at mayamang pamilya. Bukod dito, narito ang batang mag-asawa para bumili ng Gallardo. Nangangahulugan na siguradong makakaya nilang bumili ng isang Lamborghini ngayon araw. Naisip lamang ng sales girl na si Gerald ay isang mahirap na bata lamang na nakaupo sa loob ng Reventon para makakuha ng kaunting pananaw sa kotseng ito, at sigurado na hindi niya kayang bumili ng kotse dito. Makapal talaga ang mukha niya. Sir, ma'am, napakagaling ng taste niyo. Ako si Vanessa. Paano ko kayo matutulungan? Magalang na tanong ni Vanessa. Oh, pumunta kami dito dahil gusto naming kunin ang Lamborghini Gallardo para sa isang test drive. Pero nakita ng aking girlfriend ko ang Reventon at gusto niyang subukang mag-test drive ng Reventon. Kung okay lang, gusto naming magbayad para sa deposito ng test drive. Sagot ng lalaki habang nakangiti. Siyempre pwede mo itong i3 para sa test drive. Para naman sa deposito ng test drive, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Tatanggalin ko muna ito para lamang sa iyo. Ang batang mag-asawa na ito ay talagang mukhang nandito sila para bumili ng kotse ngayon. Masasabi ng sales girl sa isang sulyap na ang relo na suot ng lalaki ay nagkakahalaga ng higit sa $15,000. Biglang tumawa si Vanessa. Parang may customer sa loob ng sasakyan.
Sagot ng lalaki na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Ah? Oh? Pasensya na po sir. Ang lalaking iyon ay hindi isang customer. Sasabihan ko siya na bumaba ka agad sa sakyan. Alam ng sales girl na kailangan niyang timbangin ang pros at cons ngayon. Basta't maayos niyang paglilingkuran ang batang mag-asawa na ito, malamang sa huli ay bibili ang mga ito ng Gallardo, na binibenta sa halagang $450,000. Hindi mababa ang sansa na sila ay bibili ng isang ordinaryong Lamborghini. Magiging mas maayos ang anumang kakalabasan nito, kaysa sa pag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras sa isang mahirap. Excuse me, sir. Kung hindi mo bibilin ang kotseng ito, sana bumaba ka na sa kotseng ito. Binuksan ni Vanessa ang pinto ng kotse at mataray niyang kinausap si Gerald. Sa oras na ito, pinag-aaralan pa rin ni Gerald ang loob ng kotse. Gayunpaman, bigla siyang sinabihan na bumaba sa kotseng ito. Hindi ko sinabi na hindi ko bibilin ito. Tinitingnan ko lang muna, sana talagang nagustuhan ni Gerald ang kotse at gusto niyang tingnan ang bawat detalye nito. Mukha ba akong may pake kung bibilin mo ang kotse o hindi? Habang tinitingnan ni Vanessa ang damit ni Gerald, hindi niya talaga maintindihan kung paano siya magkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa isang Lamborghini shop para lang tingnan ang mga sasakyan. Kahit na gusto talagang tumingin ng mga kotse, dapat lang siyang pumunta sa isang ordinaryong shop na lamang. Gayunpaman, dahil si Gerald ay nasa Lamborghini shop na, siya ay itinuturing na isang customer na dapat, at si Vanessa ay hindi pwedeng maging masungit o masama sa kanya. Ah! Oh my God! Bakit ang isang taong tulad nito ay tumitingin sa isang Lamborghini shop? Nararamdaman ko tuloy na parang ang luxurious sports car na ito ay low grade at mura lang. Ang babaeng nakahawak sa braso ng lalaki ay napatakip sa kanyang bibig gamit ang kanyang kamay nang siya ay sumigaw sa pagkagulat. Ang batang mag-asawa ay parehong maayos ang muod kanina dahil naramdaman nila na ang mga tao na maaring makapasok sa isang Lamborghini shop ay tulad nila na mayayaman at makapangyarihang tao lamang sa Mayberry City. Kahit na hindi sila magkakilala, naiintindihan nila ang isa't isa at unti-unti sila naging magkakaibigan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makita ang isang tulad ni Gerald sa kotse matapos buksan ni Vanessa ang pinto ng kotse. Ang batang mag-asawa ay biglang nadismaya. Lalong dismayado ang babae, at hindi man lang niya tinago ang iritable niyang itsura. Miss Vanessa, ang iyong Lamborghini shop ay talagang mabait sa mga customer, tama? Bakit mo hinayaan ang isang tulad nito sa shop niyo? Naisip mong payagan siyang umupo sa pinakaluxurious na rebenton. Sobrang nabigla ang lalaki, at hindi man lang siya nag-abala na tumingin pa kay Gerald. Ito ay dahil naramdaman niya na si Gerald ay hindi mula sa parehong klase at katayuan ng buhay na tulad niya. Bukod dito, medyo nagagalit din siya. Naramdaman niya na nawawalan siya ng dignidad sa harap ng kanyang girlfriend dahil ang isang mahirap na tulad ni Gerald ay nakaupo sa isang luxurious na kotse na tulad ng Reventon. Ang dahilan kung bakit dinala niya ang kanyang girlfriend sa Lamborghini shop ngayon ay para magmayabang lang siya. Hindi mapigilan ni Vanessa na mabalisa nang marinig niya ang mga sinabi ng lalaki. Sa oras na ito, nakatingin pa rin si Gerald sa loob ng kotse, at sinusuri niya ang smart console. Lumabas ka na sa kotse ngayon din. Sigaw ni Vanessa habang inaabot ang kanyang kamay at hinawakan niya si Gerald sa kwelyo nito. Gusto niyang hilahin si Gerald mula sa sakyan. Gusto talaga ni Vanessa na kumita sa transaksyon mula sa batang mag-asawa. Sa makatuwid, hindi niya namamalayan na nasobrahan ang lakas ng paghilanyua. Hindi inaasahan ni Gerald na si Vanessa ay magiging masungit at magaspang sa kanya. Sa oras na ito, aksidenteng nabunggo niya ang ulo ni Gerald sa kotse at napakasakit nito. Kung tatanggi kang lumabas ng sasakyan, tatawag ako security guard. Sigaw ni Vanessa habang nakasimangot. Lumabas ng sasakyan si Gerald habang nakahawak siya sa ulo niya. Buisit naman. Talagang hindi niya inaasahan na mahihila siya palabas ng kotse ng babaeng ito habang pinagmamasdan niya pa ang loob ng kotse. Pumunta ako dito para bumili ng kotse, kaya bakit hindi ko ito titingnan? Sa katunayan, pinipigilan pa ni Gerald ang galit na nararamdaman niya. Bibili ka ng sasakyan. Anong uri ng kotse sa palagay mo makakaya mong bilhin dito sa shop namin? Pinayagan lang kita na pumasok para tingnan ang mga kotse, pero sa tingin mo talagang kabilang ka na dito ngayon. Napakasungit at manhid ni Vanessa kay Gerald sa pagtatangkang aliwin ang batang mag-asawa na nakatayo sa likuran niya. Ang kaguluhan ay nakakuha ng pansin ng maraming mga manonood sa paligid ng automobile shop.
Gayunpaman, ang batang mag-asawa ay hindi pa tapos magreklamo. Asawa ko, ayoko nang bumili ng isang Lamborghini dahil ang mahirap na iyon ay nakaupo sa loob kots. Ah! Nakakahiya talaga. Ang babae ay dumagdag pa sa galit na nararamdaman ng mga nandoon. Ang rebenton ay tiyak na hindi isang kotse na kayang nilang bilhin. Kahit papaano ay sapat na kung makakaya nilang bilhin ang galardo. Sa katunayan, nahihiya ang babae dahil hindi niya naranasan o subukan ang pag-test drive ng isang sikat at mamahaling kotse na ito para sa kanyang sarili. Sa katunayan, lahat ng tao ay may mayabang na ugali sa loob ng puso nila. Hindi mahalaga kung sila ay mayaman o mahirap, tila na hindi nila maiisip na kamangha-mangha kung hindi nila minamaliit ang ibang tao. Medyo yumuko si Vanessa sa harap ng lalaki at babae. Pasensya na, ayusin ko kaagad ang sitwasyon na ito. Totoong pinagsisisihan niya na pinapayagan niyang makapasok sa kanilang Lamborghini shop ang mahirap na iyon. Nang lumingon si Vanessa, napagtanto niyang umalis na si Gerald. Gayunpaman, hindi naglalakad si Gerald papunta sa pintuan. Sa halip, direkta siyang pumunta sa opisina ng manager. Office ng manager ko yan. Ano ang sinusubukan mong gawin? Bumalik ka dito. Sigaw ni Vanessa habang pinapadyak niya ng galit ang kanyang mga paa. Ano ba ang gusto niyang mangyari? Una, sinubukan ni Gerald na magdulot ng kaguluhan dito, at pagkatapos lumikha ng isang serye ng mga problema. Ang tunay na problema ay ang kanyang sarili. Ngayon, sigurado si Vanessa na pupunta si Gerald sa manager's office para isumbong siya. Dahil nasa ilalim sila ng pressure mula sa customer, tiyak na sisisihin siya ng manager sa pagdulot ng labis na kaguluhan. Gayun din, sayang naman kung hindi niya magagawa ang deal para sa sakyan sa mag-asawang ito. Gayunpaman, huli na para habulin niya si Gerald ngayon. Sa oras na ito, naglakad na si Gerald papasok ng manager's office. Miss Vanessa, huwag kang mag-alala. Siguradong bibili kami ngayon ng galardo. Kahit na-report ka ng lalaking iyon, may paraan ako para matiyak na hindi ka paparusahan ng manager mo. Napangisi ang lalaki habang nagsasalita. Salamat sir. Mabilis na yumuko si Vanessa upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Kasabay nito, hinihimas pa rin ni Gerald ang sumasakit niyang ulo habang papasok sa loob ng opisina ng manager. Mayroong isang nasa edad na lalaki na maingat na pinag-aaralan at sinusuri ang annual sales report sa oras na iyon. Bahagya siyang natigilan nang makita si Gerald na naglalakad papasok sa kanyang opisina. Tumayo kaagad ang manager. Ang binata na ito ay hindi nagbihis ng maayos, ngunit bilang manager ng shop, kailangan niyang magkaroon ng isang pambihirang pagpipigil sa sarili. Bukod dito, hindi maiwasang mapansin ng manager na lalaki ang talas ng mga mata ng binata. Sa makatuwid, hindi siya naglakas loob na mawalan ng gana. Sir, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Pumunta ako dito para bumili ng kotse, pero tumanggi ang sales girl mo na tingnan ko ang looban ng kotse. Pinagbuhatan niya pa ako ng kamay. Ito ba ang ugali ng serbisyo na mayroon ang mga empleyado ng shop mo? Diretsong humarap si Gerald sa manager. Sa katunayan, dahil maraming nangyaring masama ngayong araw na ito, si Gerald ay nagsisimula ng mawalan ng pasensya. Lalo siyang nalungkot at napahiya nang sapilitan siyang hinila ng sales girl palabas ng kotse. Pero mahalaga sa kanya ngayon na makabili siya ng kotse. Ganon ba? Sir, pwede bang malaman ko kung aling kotse ang iyong gustong bilhin? Ang may edad na lalaki ay mature at may karanasan na siya, at masasabi niya sa isang sulyap na ang isang tao, hindi gaanong kaswal ang bihis ay karaniwang hindi makakayang bumili ng isang Lamborghini. Sa makatuwid, ito ay normal at hindi kakaiba kung ang sales girl ay hinamak at minamaliit siya. Sa makatuwid, naisip ng manager na nandito lamang si Gerald para i-report ang sales girl dahil ayaw niyang mapahiya. Iyon ang dahilan kung bakit tinanong agad ng manager si Gerald kung aling kotse ang gusto niya. Ang Reventon sports car na nagkakahalaga ng $2,600,000. Malumanay na sagot ni Gerald. Hahaha. Sir, ang kots na iyan ay Bago pa natapos ng manager ang kanyang sinasabi, biglang inilagay ni Gerald ang kanyang black gold card sa mesa. Pagkuha nito ng manager, tiningnan niya ang black gold card ng mabuti, at biglang nagbago kaagad ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malinaw na alam niya ang tungkol sa black gold card. Ilan lamang na mga tao sa mundo ang may-ari ng card na ito. May laman ang black gold card na ito na humigit kumulang $3 million. Hindi ba higit pa sa sapat iyon para mabili ko ang Reventon? Kaswal na tanong ni Gerald. Oo, higit pa sa sapat ang pera na nasa loob nito.
Gayunpaman, kahit na hindi siya sumasagot sa tanong ni Gerald, ang may edad na manager ay medyo may pag-aalinlangan pa rin sa ngayon. Hindi mahalaga kung paano niya ito tingnan, ang taong nakatayo sa harap niya ay hindi mukhang may-ari ng black gold card na ito. Maari ba niyang kunin ang card na ito? Kaagad pagkatapos nito, ipinakita ng lalaking may edad ang isang may paumanhin na ngiti kay Gerald. Pagkatapos, binuksan niya kaagad ang isang aparato bago isinalin dito ang black gold card. Sa isang iglap, isang hanay ng mga mensahe ang lumitaw sa kanyang komputer. Ano ang pangalan mo, sir? Kaya-aya at magalang na nagtanong ang may edad na manager. Gerald Crawford. Mark Crawford, humihingi ako ng pasensya para sa pagiging mapagmataas ko kanina. Patawarin mo ako sa aking ugali. Nang magsalita ang manager, naglakad-lakad siya sa paligid ng mesa papunta kay Gerald bago siya lumuhod ng bahagya sa harapan niya. Ang pangalan ko ay Wilson at buong puso kong paglilingkuran ka, Mark Crawford. Si Wilson ay nabasa ng malamig na pawis matapos kumpirmahin ang may-ari ng black gold card at ang pagkakakilanlan ni Gerald. Ang binata na nakatayo sa harapan niya ay ang may-ari talaga ng black gold card kahit nakaswal ang suot niya. Siguro magmula sa isang napakayaman at makapangyarihang pamilya. Ito ay isang kotse na nagkakahalaga ng halos $2.5 million. Alam ni Wilson na bilang may-ari ng black gold card, tiyak na makakayang bumili ni Gerald ng kotse na nagkakahalaga ng $15 million kung gugustuhin niya. Buisit! Alin sa mga Sales Girls ang nagkaroon ng maling pananaw sa isang napakalakas na tao? Gusto kong ayusin ang lahat ng mga dokumento at prosedures agad kasi balak kong dalhin na sa bahay ang rebento na ito ngayon. Salamat sa pagtulong sa akin, Manager Wilson. Magalang na kinausap ni Gerald si Wilson dahil nakita niyang medyo maganda ang ugali ng manager. Pagkatapos ay tumalikod si Gerald at lumabas ng kanyang opisina. Opo, ako nang bahala, Mark Crawford. Pinunasan ni Wilson ang pawis sa kanyang noo bago niya kinuha ang black gold card sa kanyang kamay at nakipag-ugnay siya sa financial manager. Nang lumabas si Gerald mula sa opisina ng manager, ipinapakita pa rin ni Vanessa sa batang mag-asawa ang rebenton. Kahit na alam niya na ang batang mag-asawa ay hindi kayang bumili ng kotse, bilang isang potensyal na customer, natural na pinaglilingkuran sila ni Vanessa sa abot ng kanyang makakaya. Gumugol pa siya ng oras upang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng mga detalye ng kotse. Wow, asawa ko! Sobrang cool ng kotseng ito at kamangha-mangha rin. Hindi nakakapagtaka kung bakit ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng $2,600,000. Asawa ko, kailan natin mabibili ang kotseng ito? Tanong ng babae habang nakaupo sa loob ng rebenton, malinaw na mahal niya na ang sports car na ito. Maangas ang panlabas na hitsura ng kotse na ito pero ang loob ng kotse ay mas kahanga-hanga. Ito ay fully automated, matalino at meron itong lahat ng ROP configuration settings na nakapaloob dito. Hindi mapigilan ng babae na mapasigaw sa tuwa. Well, hihintayin mo akong magmana ng lahat ng pag-aari ng pamilya ko na ibibigay ng tatay ko. Sagot ng binata habang nakangiti. Wala akong pakialam, asawa ko. Pero gusto kong mabili ang sports car na ito balang araw. Asawa ko, tingnan mo naman. Naroroon ang taong walang halaga na iyon para tumingin muli sa sports car. Ang babae ay nagsimulang magreklamo sa isang malandi at spoiled na pamamaraan. Nang siya ay lumingon, napansin niya na ang umalis kanina na si Gerald ay bumalik na. Bukod dito, sinusuri pa ni Gerald ang mga headlight ng kots. Sa oras na ito, nakita din ni Vanessa at ng lalaki si Gerald na nakatayo malapit sa rebenton. Si Vanessa ay labis na nabalisa sa oras na ito. Hoy! Ano na naman ginagawa mo dito? Hindi ba sinabihan kitang umalis na? Naisip mo ba na matatakot ako sa iyo dahil lamang sa isinumbong mo ako sa manager ko? Oo nga. May mga tao talaga na masyadong mayabang para sa kanilang sariling kabutihan. Ni hindi nila alam ang kanilang lugar sa mundong to, sabi ng binata habang itinataas ulit ang kanyang relo. Tiningnan ng masama ni Gerald si Vanessa at sinabi niya, Miss, ang kasama sa trabaho ay hindi lamang nakapaloob sa sales industry, pero nasa industriya ka rin ng serbisyo. Kung nalaman mo isang araw na ang taong sinusubukan mong itaboy ay ang pinakaimportante mong customer, hindi mo ba ikakahiya ang sarili mo? Hahaha. Nakakatawa ka. Kung ba't lang sa kakayahan mo? Napakagaling. Hihintayin ko na dumating ang araw na yon. Ngayon, pwede ka na bang umalis sa shop na ito? Tinitigan ni Vanessa si Gerald na parang isang retarded na tao.
Ang paghamak at pagkasuklam sa kanyang mga mata ay maliwanag. Tumango si Gerald dahil wala na siyang magawa bago niya sinabi, hindi mo kailangang maghintay pa na dumating ang araw na yon. Pinapahiya mo na ang sarili mo ngayon. Mark Crawford, tinawagan ko ang lahat ng mga financial personnel na magkukumpleto ng lahat ng mga form at dokumentasyon para sa'yo. Ipinapangako ko na makukuha mo ang iyong kotse ngayong araw. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Manager Wilson ang isang grupo ng mga tao na kasama niya, at bitbit nila ang lahat ng mga uri ng malalaki at maliliit na aparato habang sila ay nagmamadali patungo kay Gerald. Ang mga mata ni Vanessa ay nanlaki sa pagkabigla, at ang batang mag-asawa na nakatayo sa gilid ay nagkaroon din ng hindi makapaniwalang tingin sa kanilang mga muka nang masaksihan nila ang eksena sa harapan nila. Manager Wilson, anong nangyayari? Hindi agad nakapag-react si Vanessa. Gayunpaman, naramdaman niya na may ginawa siyang isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Sa gayon, nagmamadaling lumapit si Vanessa at tinanong niya ang kanyang manager. Lumayo ka sa dinadaanan ko. Kakausapin pa kita mamaya. Pinagsabihan ni Wilson si Vanessa habang nakatingin siya ng masama. Sa oras na ito, ang financial manager at ang handling clerk ay nakasunod din sa likuran niya, at lahat sila ay nakatingin kay Gerald na may isang magalang na ekspresyon sa kanilang mga muka. Tulala si Vanessa. Totoong naisip niya na si Gerald ay isang miserableng mahirap lamang. Akala niya si Gerald ay nagpunta lamang dito para tingnan ang mga Lamborghini na hindi niya kayang bilhin. Sa makatuwid, sa pagsisikap na maiwasang mapahamak ang batang mag-asawa para bumili ng isang Lamborghini, hindi nagdalawang isip na saktan ni Vanessa ang binatang ito na sa palagay niya ay isang mahirap. Ngunit paano nangyari na ang isang mahirap ay nirerespeto ng kanyang manager? Bibili ba talaga siya ng Rebenton? Oh my God! Gaano siya kayaman? Nagulat ang batang mag-asawa sa sandaling ito. Pakiramdam ng binata ay parang napahiya siya. Manager, sasabihan ko kayo ngayon na alamin niyo na ako ang totoong customer niyo. Oo nga. Bibili kami ngayon ng galardo mula sa dalagang ito. Kung ipagpapatuloy niyo na tratuhin siya ng ganito, baka magbago ang isip namin at pipiliing hindi na bumili mula sa shop niyo. Sigaw din ng babae habang sinusubukan nitong magsalita para kay Vanessa. Wala akong pakialam kung gusto mong bumili ng kotse sa amin o hindi. At ikaw, babae. Sino ang nagsabi sa'yo na umupo ka sa loob ng Rebenton? Umalis ka sa kotseng iyon ngayon din. Sa oras na ito, iniisip ni Wilson sa kanyang sarili na ang batang mag-asawang ito ay walang pakialam kumpara sa may-ari ng isang black gold card. Nakaupo ang babae sa driver's seat sa loob ng Rebenton habang sinusubukan niyang maranasan kung ano ang pakiramdam sa loob nito. Ah! Namumutla ang kanyang magandang mukha nang marinig niya ang utos ni Wilson. Ngumiti si Wilson bago siya tumingin kay Gerald at sinabing, Mark Crawford, tingnan mo po ito. Yung susunod. Alam ni Gerald na tinatanong niya kung maaari silang magsimula sa mga formalidad para mahili na niya ang kotse. Sa makatuwid, simpleng tumango lamang si Gerald habang kinukuha ang black gold card sa kanyang kamay. Pagkatapos, itinuro ni Gerald ang black gold card sa sensor na kagamitan bago niya direktang nilagay ang kanyang password. Ding! 2,700,000 ang na-credit. Agad na tumunog ang prompt ng system. Ano? Sa oras na iyon, nagulat ang lahat ng naroroon, kabilang ang lahat ng iba pang mga tao na nakatingin sa mga kotse sa Lamborghini shop. Ang binatang ito ay gumastos lamang ng $2,700,000 para bumili ng pinakamahal na luxuous sports car na ginawa ng Lamborghini. Malupit. Sino ang binatang ito? Ang itsura at suot niya ay pang mahirap lamang. Akala ko nandito lang siya para tumingin-tingin lang. Oh my God! Sinong may akala na siya ang magiging tunay na bibili ng mamahaling kotse pala? Mukha lang siyang college student. Sa palagay mo na panalunan niya ang lahat ng perang iyon mula sa loto? Oh my God! Gaano karami na panalunan niya? Hindi mas mababa sa $15 million. Ay naku! Iniisip ko kung may girlfriend ba ang binata na iyon o wala. Kung wala man, ipakikilala ko sa kanya ang kapatid ko. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa Lamborghini shop sa oras na ito, at lahat ay nakatuon ang kanilang pansin kay Gerald. Ramdam ni Gerald na namumula ang mukha niya. Sa kabilang panig, napahiya ang batang mag-asawa na hindi nila alam kung ano ang gagawin o kung saan nila itatago ang kanilang mga mukha. Ang kotseng binili lang ni Gerald ay nagkakahalaga ng $6 na galardos. Sinubukan pa nilang paalisin si Gerald ng Lamborghini shop kanina lang,
at hindi mapigilang makaramdam ng kaunting hiya habang iniisip nila ito. Madam, sana gumawa ka ng daan para sa akin. Gusto kong tingnan ulit ang loob ng aking sasakyan. Naglakad si Gerald papunta sa pintuan ng kotse habang pinagmamasdan ang dalaga na nag-atubiling lumabas sa sakyan. Ano? Talagang gusto niyang i-test drive ang kotse at ilabas ito sa kalsada. Kapag nangyari iyon, tiyak na ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Iyon lang ang gusto niya. Ang mga mata at inggit ng lahat. Gayunpaman, kayang bilhin ng kanyang boyfriend ang isang galardo. Totoong namamatay siya sa inggit sa oras na ito. Mabilis na tumakbo ang dalaga mula sa Lamborghini shop dahil sa sobrang hiya. Naghihintay ang lahat para matapos si Gerald sa pag-inspeksyon sa kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin si Gerald sa pagtingin sa loob ng kanyang sasakyan, at siya ay lumabas na ng kotse. Sa oras na ito, tapos na rin si Wilson sa lahat ng verification at paglilipat ng mga dokumento. Mark Crawford, ito ang iyong susi ng kots mo at ang aking business card. Mula ngayon, huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin para sa anumang bagay kung mayroon kang anumang mga espesyal na kahilingan. Kahit na wala itong kinalaman sa mga kotse, palagi kang pwedeng humingi ng tulong sa akin. Magalang na sinabi ni Wilson. Ito ay dahil mas importante sa kanya si Gerald kaysa sa isang regular na customer na bumibili ng kots. Alam niya na si Gerald ay nagmula sa isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya. Naramdaman ni Wilson na hindi siya matatalo sa buhay kung kakilala niya si Mark Crawford. Sige, salamat, Manager Wilson. Sa totoo lang, may isang bagay na gusto kong tanungin sa'yo kung okay lang, Manager Wilson. Nakangiting sinabi ni Gerald. Opo, okay lang. Bigyan mo lang ako ng instructions. Pwede kang kumuha ng isang taong makakatulong sa akin na ibalik ang kotseng ito. Hahaha. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakakuha ng lisensya ko. Kung iyon pala, maghahanap agad ako ng tao para sayo. Mark Crawford, bakit hindi ako ang magbalik ng kotse para sayo? Mark Crawford, kaya ko rin ibalik ang kotse para sayo. Nakuha ko na ang aking lisensya ng higit sa 2 hanggang 3 taon na. Mark Crawford, saang driving school ka nag-aaral? Pagkatapos niyang magsalita, isang grupo ng mga tao ang mabilis na natipon sa paligid ni Gerald habang agresibo nilang hinahawakan ang kanyang mga braso. Patuloy nilang tinanong si Gerald tungkol sa kung saang university siya nag-aaral at sa aling driving school ang kinukuha niya. Si Gerald ay nabigla sa kanilang mga sagot. Sa kasamaang palad, si Wilson ay napakatalim at alerto, at mabilis siyang nag-alok na personal niyang ibalik si Gerald. Sa oras na ito, nakatayo si Vanessa sa may pintuan habang nakatingin siya kay Gerald at mga taong nakapaligid. Nakakagat siya sa labi niya, puno ng panghihinayang. Talagang hiniling niya na masampal niya ang mukha niya. Talagang minaliit at hinamak niya ang isang tao, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay isang totoong hari. Hindi mapigilan ni Vanessa na dumapa sa lupa habang iniisip ang mga kilos niya. Tiyak na tapos na ang kanyang career. Gayunpaman, hindi hiniling ni Gerald kay Wilson na ihatid siya pabalik sa campus. Sa katunayan, ito ay isang cool at marangyang Lamborghini. Kahit na sa pagmamaneho nila sa kalsada, maraming mga tao na ang nakatingin sa kanyang sasakyan. Kung ihahatid niya ang kotseng ito papasok sa campus, siguradong makakaakit siya ng maraming mga mata. Iyon ay magiging masyadong high profile para sa kanya. Pakiramdam niya na parang sinusubukan ni Gerald na ipakita ang kanyang kayamanan. Kinamumuhian ni Gerald ang mga taong mayabang at mas nasisiyahan sa pagpapakita ng kanilang kayamanan. Sa makatuwid, tinanong ni Gerald si Wilson na iparada ang kanyang kotse sa isang car park na matatagpuan na hindi masyadong malayo mula sa kanilang campus. Pagkatapos, sinabihan niya si Wilson na sumakay ng taxi pabalik sa Lamborghini shop. Sa wakas, bumili si Gerald ng kotse ngunit nahihiya siyang imaneho ito. Nakakatawa naman pala. Gayunpaman, nasiyahan si Gerald sa kotseng ito at naramdaman niya na parang nasa panaginip lang siya. Matapos may lagay ang susi ng kotse, naramdaman ni Gerald na medyo nauuhaw siya at nagpasya siyang magtungo sa tindahan sa tabi ng campus para bumili ng milk tea. Kung wala kang cash sayo, pwede mong gamitin ang electronic payment na lang. Pasensya na, boss. Patay ang cellphone ko, at nakalimutan kong dalhin ang wallet ko dito. Kung okay lang, pwede mo ba akong payagan na iwan muna ang mga milk tea? Babalik ako sa dormitoryo para kunin ang iyong wallet ko bago ako babalik dito para kunin ang mga milk tea.
Pagdating pa lang ni Gerald sa shop, nakita niya ang isang dalaga na may hawak na isang plastik ng milk tea habang kausap nito ang boss. Tila doon lamang napagtanto ng dalaga na hindi niya dala ang kanyang wallet pagkatapos niyang bumili milk tea. Bukod pa dito, ang kanyang cellphone ay wala ng baterya at hindi rin siya maaring magbayad gamit ang electronic payment. Talagang nakakahiya ito. Gayunpaman, matapos tingnan ang itsura ng dalaga, medyo nagulat si Gerald. Ha? Siya yon? Medyo nagulat si Gerald. Siya ang dalaga na nakilala niya noong inutusan siya ni Whitney na linisin ang auditorium. Sa oras na iyon, aksidenteng nadumihan ni Gerald ang kanyang puting sapatos habang iniisip niya ang mga salita ni Victor tungkol sa pagbili ng kotse. Maalala siya ni Gerald dahil maganda siya, at hindi rin siya mapanghusga, hindi tulad ni Whitney. Napakahinin niya at mabait. Sa makatuwid, nagkaroon ng isang malalim na impresyon sa kanya si Gerald. Malinaw niyang naalala rin ang pangalan nito. Mila Smith. Ate, wag gumawa ng ganitong uri ng biro. Bumili ka ng 6 na milk tea ng sabay-sabay at sumipsip ka ng kaunti sa isa sa mga milk tea. Kung iniwan mo ang mga ito dito at hindi bumalik para dito, ano ang dapat kong gawin sa lahat ng mga milk tea? Kanino ko kukunin ang pera? Miss, nagpapatakbo lamang ako ng isang maliit na negosyo dito. Kaya sana huwag mo akong pahirapan. Walang nagawa ang lalaking boss. Sa oras na ito, si Mila ay sobrang nababalisa habang paulit-ulit niyang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Magkano po yan? Babayaran ko na. Habang naguguluhan ang isip ni Mila, isang boses ang biglang nagsalita sa likuran niya. Huminga ng maluwag si Mila bago siya lumingon upang tingnan kung sino ang nagligtas sa kanya. Pagkakita niya kay Gerald ay ngumiti siya dahil hindi niya ito inaasahan. Ikaw? Mukhang nagkita ulit tayo. Ngumiti si Gerald at hindi niya napigilan ang pamumula ng mukha niya. Maraming salamat sa tulong mo. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan kong dalhin ang wallet ko. Sambit ni Mila habang nakangiti. Hindi niya direktang tinanggihan ang alok ni Gerald na magbayad para sa kanya, at siya rin ay napakamagalang. Napakabait at mapagbigay siyang klase ng dalaga. Medyo nagulat si Mila na nakasalubong niya si Gerald ngayon. Gayunpaman, nagkaroon ng malalim na impresyon si Mila kay Gerald matapos nilang magkasalubong sa auditorium noon. Naalala niya na ang estudyante na ito ay walang pakialam at hindi naapektuhan kahit na ang lahat ay pinagtatawanan at pinahiya siya sa oras na iyon. You're welcome, sagot ni Gerald habang nakangiti. Huwag kang mag-alala, sigurado ako na ibabalik ko sa iyo ang pera sa sandaling makuha ko ang wallet ko. Nga pala, mayroon ka bang isang electronic wallet? Kung mayroon ka, may lilipat ko sa iyo ang pera sa pamagitan ng electronic payment. Meron. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Gerald. Kahit na ang dalaga sa harapan niya ay napakaganda, napakasaya pa rin niya dahil nagkita sila. Bukod dito, hindi niya ugali na magpatumpik-tumpik pa. Sa normal na pangyayari, ang iba pang ordinaryong tao sa sitwasyong ito ay tiyak na hindi papayag ibalik pa ng dalaga ang pera at libre na lang ito ng lalaki sa kanya. Marahil, susubukan pa nilang yayain siya ng dinner at susubukang makipagkaibigan sa kanya. Gayunpaman, si Gerald ay may isang napaka-straight na karakter at ugali niya na talaga ito. Dahil gusto ni Mila na ibalik ang pera sa kanya, wala siyang dahilan para tanggihan ang gusto ni Mila. Ibabalik ako sa aking dormitoryo ngayon at ilipat ko ang pera sa'yo pagbalik ko mamayang gabi. Salamat sa tulong mo. Ang pangalan ko ay Mila Smith. Ang pangalan ko ay Gerald Crawford. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Pagkatapos nito, kumaway si Mila kay Gerald bago siya nagmamadaling umalis. Napakaganda niya talaga. Sabi ni Gerald sa sarili nito habang nakatitig sa likuran ni Mila. Hoy! Kailan pa siya naging ganito kabaliw? May isang mahinang ngiti sa kanyang muka, lumingon si Gerald at kinuha ang kanyang milk tea bago siya nagpasyang maglakad patungo sa kanyang kotse at pagmasdan ito ng kaunti. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumili siya ng kotse para sa kanyang sarili, at hindi niya kailanman pinapangarap na sana ay pagmamay-ari niya ang kotseng ito. Sa makatuwid, siya ay labis na nasabik. Wow! Halika at tingnan mo ito. Anong klaseng sasakyan ito? Wow! This cool sports car is worth more than $2.5 million. I would be willing today if I could just sit in this car for a short while. I can't help but wonder which rich man owns this car. Is there such a wealthy person in Maybury University?
If there is, I would really love to become his girlfriend. Oh my God! Isang Lamborghini sports car ito. Sobrang cool talaga. Ang kotse na ito ay siguro nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar, tama ba? Ito ang Reventon. Isa ito sa pinakamahal na mamahaling sports car ng Lamborghini. Ang halaga nito ay higit sa $2.5 million. Wow! Napakayaman na tao siguro ang may-ari nito. Nang dumating si Gerald sa kanyang sasakyan, laking gulat niya nang makita ang maraming tao ang nakapalibot sa kanyang sasakyan sa oras na ito. Karamihan sa kanila ay mga babae, ngunit mayroon ding ilang mga lalaki doon. Lahat sila ay nakatingin sa kanyang kotse na may pagkamangha, at lahat ay nagkakaroon din ng masigasig na usapan tungkol sa kotse. Marami sa mga dalaga ang labis na naakit sa kotse, at ang kanilang mga mata ay nagningning habang nakatingin dito. Wow! Ang cool na sports car na ito, nagkakahalaga ito ng higit sa $2.5 million. Handa akong mamatay kung makaupo lamang ako sa kotseng ito ng ilang sandali. Hindi ko maiwasang magtaka kung sinong mayaman ang nagmamay-ari ng kotseng ito. Mayroon bang isang mayamang tao sa Mayberry University? Kung meron man, gugustuhin ko talagang maging girlfriend niya. Halika, bilisan mo at kumuha ka ng litrato ko sa tabi nito. Gusto ko talagang kumuha ng litrato kasama ang sasakyan. Click! Click! Patuloy na tumunog ang tunog ng mga shutter ng kamera. Ang ilang mga dalaga ay nais ding kumuha ng litrato kasama ang kotse, ngunit nahihiya silang gawin iyon. Bukod dito, hindi lamang sila nakatingin sa kotse, ngunit inoobserbahan din nila ang kanilang paligid sa oras na ito. Nais ng lahat na alamin kung sino ang may-ari ng kotseng ito. Gusto nilang malaman kung ito ay kabilang sa isang lalaki at kung siya ay isang estudyante mula sa Mayberry University. Kung siya ay kapwa mag-aaral, gusto nilang kunin ang oportunidad na lumapit sa kanya. Siguro ang mayaman na taong iyon ay magkakagusto sa kanila. Excuse me. Pwede ba akong makadaan? Napakamot sa ulo si Gerald nang magpasya siyang kagatin ang bala at direktang maglakad papunta sa kotse niya. Umalis ka dito. Bakit mo sinusubukang makipagsiksikan? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinulak si Gerald ng isang napaka-frustrated na batang babae. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman ang pagtaas ng galit sa kanyang puso. Aba naman! Ni hindi ka humingi ng pahintulot sa akin at naglakas loob ka na umupo sa tuktok ng sasakyan ko. Sino ka sa tingin mo? Tingnan mo ang taong ito. Go to! Talagang lalapit siya para kumuha ng litrato ng kotse. Nakakadiri siya, di ba? Hahaha! Sa palagay ko sinusubukan niyang samantalahin ang sitwasyon sa ngayon. Malamang sinusubukan niyang maghanap ng isang babae dahil maraming mga magagandang dalaga dito. Hindi pa ako nakakita ng mas dugyot na tao sa buhay ko maliban na lang sa kanya. Mabuti kung dumating ang may-ari ng Lamborghini at makita ang isang grupo ng mga magagandang dalaga dito. Pero isipin mo lamang kung ano ang isipin niya kung nakita niya ang isang nakakasuklam na batang lalaki sa harap ng kanyang sasakyan. Nakakapagtaka kung hindi siya nagalit. Pagkatapos, ang grupo ng mga dalaga ay mabilis na kinuha ang kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-snap ng kanilang mga larawan kasama ang Lamborghini. Tingnan mo. Bakit maraming tao ang nandoon?